Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman pagsagot para sa kaalaman ng publiko. Alam mo, Lebiste, Congressman Lebiste, hindi yan lang sasagot sa korte. Ano yan eh? Kayo na magbigay ng pangalan. Si Claire Castro ay blank. Lagay nyo sa comment. Ay, wag nyo kakalimutan na mag-like sa vlog ko, tsaka ito, like nyo, tsaka subscribe. Ilagay nyo dyan. Si Claire ay blank. Lagi niyang gusto na may attention sa kanya. So, syempre, pag sa korte, walang attention. So, gusto niya yung attention. Sasagot at sasagot yan. Ko ay, ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco, kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon ay nag-i-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po. Paliwanag natin mabuti. Kasi ang datingan nito, parang tanga lang. Itong mga mayayaman na ito, hindi po ito katulad natin na meron pagka nagkapera tayo, magnenegosyo tayong maliit dito, di ba? Marami pong negosyo, okay? Merong prangkisa, meron yung walang prangkisa. Ang ibinenta niya yung walang prangkisa. Kaya nag-fake news si Claire. Kasi ang sinabi niya, ang binenta niya ay yung may prangkisa at pinagkakitaan yung prangkisa ng binigay sa kanya ng gobyerno. In the first place, walang pera ng gobyerno doon. Dahil ito, sadyang mayayaman ito. Hindi nakuha sa kurakot. So, ang dami nilang issue. Pero, to cut the long story short, ang binenta niya sa Nueva Ecija na walang connection sa kuryente, walang connection sa power, walang connection sa solar, dahil about sa lupa. Nagigets? Ang masama nito, pumutak si Boying. Pinick up ni Claire. Di siya ngayon ang na-fake news. Ang inirereklamo ni Claire, mamaya pag-uusapan natin, no? Pero, kukunin din natin yung side ni Claire, mamaya lang. Pero kasi, dapat, hindi lang pick up, dapat nagre-research din, di ba? Lalong-lalo na, spokesperson ka ng presidente, abogada ka. Napaka unlikely na isang abogado, ganyan yung pag-augali. Ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya, pero ang point po dito is parang naliligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung alegasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019 at may dalawa pong probisyon ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog,
hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Yan. Papaliwanag natin mabuti. Pangalawang fake news. Kasi ang sinasabi dito, papasimplihin ko, no? Kasi medyo legal terms yung mga ginamit. Ang pinapaliwanag niya dito, merong prangkisa na na-applyan noong 2019. Pero itong DOE, dapat ay a-aproban yung IRR. Okay? Pero hindi na-aproban yung IRR at hindi tumakbo yung kumpanya, automatically, yun ang paliwanag yan yung sinabi ni Attorney Topacio, automatically, wala na. So, ibig sabihin, in short, in 2021, since hindi na tumakbo yung prangkisa, hindi nakapag-release ng yung DOE ng IRR, canceled na. Nakukuha po natin. So, nag-fake news si Boying dito. Kasi si Boying ang una nagpalabas nito eh. So, meron na tayong hari at reyna ng fake news. Kayo ang bagay, hindi si Libiste. Bagay si Boying tsaka sino mag-agree sa akin na ang mas bagay si Boying tsaka si Claire Castro? Hindi, kasi yun eh. So, yung isang abogado na naturingang ombudsman na hindi nagre-research, na sabi ni Libiste ay pwede namang i-google, hindi nag-google. Ngayon may chat GPT, hindi pa nag-chat GPT. Ganyan ang mga abogado natin ngayon. Hindi nagre-research. Ombudsman pa. So, nagpakalat ng fake news. Ito namang isang ungas din, na abogado rin. Pinick up yung fake news ng isa pang abogado. Anong nangyayari sa mga abogado natin? Congratulations nga pala ha. Yung mga abogadong pumasa ngayon. Parang awa nyo na, wag nyo nang gayahin yung mga abogado ng mga nakikita nyo sa politiko ngayon. Parang hindi na gumagamit ng utak, hindi na nagre-research. Kayo na ang pag-asa ng taong bayan. Ha? Isang ka nakakita ng ombudsman, papakalat ng fake news, di umano. Tapos pipick upin pa ng abogado na spokesperson, yung fake news. Ambira. Magagalit si Gadon yan, sasabihin sa inyo mga bobo. Mga bobo kayo, mga kayo, animal. Ha? Nako. But anyway, yan ang istorya niyan. Kaya nga sinasabi natin, sige lang, ituloy nyo. Kasi nakikita naman ng tao ang kapalpakan ninyo. Na talagang sa desperation yung masiraan si Libiste, halungkat kayo ng halungkat, wala kayong mahalungkat dahil bakit? Malinis yung tao talaga eh. At dagdag ko din po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and amendatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yon ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yon ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala nang prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Yan. So, may bagong batas. Ang problema kasi mga matatandang abogado to mga. Hindi ko iniinsulto yung mga matatandang abogado dahil yung tatay ko matanda na rin eh. Of course, alam na mas bata pa sa akin yung tatay ko. No? Pero abogado. Kaya nga merong team of lawyers kung tawagin. Imposible naman ombudsman, wala kang staff. Anong ginagawa nila? Utoy. Di ba? May mga utoy ka dyan eh. Ito namang nasa PCO, imposible namang walang team of lawyers yan. So dapat, nagpapa-research din kayo sa mga bago. Kasi ang issue dito, ba't mo binenta? Pinagkakitaan mo yung may prangkisa na hindi alam, dapat alam ito ng Congress. Ba't mo ibinenta? Yun yung issue. Una, hindi naman yun ang ibinenta niya. Pangalawa, wala na yung prangkisa. Kasi nga meron ng bagong batas doon. Automatically, wala yung prangkisa. Konting Google lang.